Habol ko ang hiningang naupo sa malaking bato. Hindi ko na pinakinggan ang tawag ni Lola Midol na unti-unting nilunod ng mga kumakanta ng dasal. Bahala na, hindi ko kayang sumama sa mahabang prosesyon paakyat ng bundok. Nakatingin sa akin ang mga taong naglalakad palagpas sa akin pero hindi ko na sila inintindi. Napakainit ng katawan ko at pakiramdam ko at anumang oras, mawawalan na ako ng hangin sa baga. Napakahaba pa ng pilang aantayin ko kung tatapusin ko ang prosesyon, pero hindi na muna ako gumalaw. Inantay ko munang bumalik ang lakas ko bago ako naglakad pababa. May ilang matatandang nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta at kinakailangan kong bumalik dahil pagsasakripiso sa Diyos ang ginagawa namin. Hindi ko na sila pinansin at dire-diretso lang ako hanggang sa tuluyan na akong nakalayo sa kanila. Kaso Sir Jupiter, mukhang naligaw ako. Nang makalayo kasi ako ng kaunti, sumalubong sa akin ang magkahiwalay na daan. Hindi ko alam kung saan kami galing kanina dahil nakayuko lang ako habang naglalakad. Pilit na sumasabay sa kanilang kantang hindi ko maintindihan. Naisip kong bumalik na lang at sumabay sa prosesyon pataas ng bundok pero mahaba-haba na rin ang nilakad ko pababa. Saglit akong natahimik, nakatingin sa hiniwang makitid na daan. Huminga ko ng malalim bago dahan-dahang nilapitan ang kaliwang banda. Kumakabog ang dibdib ko habang palayo ako ng palayo sa pinanggalingan ko. Hindi ko rin naman alam kung bakit may kakaiba akong pakiramdam. Pilit ko namang binaliwala yon hanggang sa nakarating ako sa isang malaking krus. Nagitla ako nang makitang may tao itong nakasampay. Lumapit ako sa kinaroroonan ng krus. Napasinghap ako nang mapansing hindi lang palabasta nakagapos ang mga kamay at paa ng taong yun sa malaking kahoy na krus. Nakapako mismo ang kanyang dalawang palad at gitnang bahagi ng paa. May butas din ang dibdib niya at sariwa pang umaagos ang dugo. Pansin ko rin na pati ang kanyang mga tuhod ay halos labas na ang buto. Napalunok ako nang makita ang kanyang mukha. Nakayuko ito, Sir Jupiter. Halos mabali na ang kanyang lieg dahil sa sobrang pagkalupasay. Hindi na siya humihinga. Agnas na rin ang kanyang bandang bibig na pinagpipiestahan ng mga malalaking langaw. Pagtingin ko sa baba, napansin ko ang kakaibang bulaklak. Triangle ang hugis, Sir Jupiter, na may balahibo sa gilid-gilid. Wala itong dahon. Simpleng bulaklak lang talaga na kulay berde. Tumalungko ako at tiningnang ito ng maigi. Akma ko na sanang dadamputin ng may pumatak na kulay pulang tubig sa kamay ko. Dahan-dahan akong napaangat. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang batang nakatingin sa akin ng masama. Napatras ako nang wala sa oras at diretsong napatakbo ng mabilis pero nagulat ako nang sa pagtingin ko sa likod hindi pala ako nakaalis sa lugar. Dito ako mas lalong nataranta at pinilit na makatakbo pero wala pa ring nangyayari. Hindi kita tatantanan! Sa pagsigaw niyang yun, dun ako nagising. Bangungot na naman. Bangungot na nangyari sa totoong buhay ko. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-SB. Itago niyo na lang ang pagkakakilanlan ko bilang Mariel. May halo pong katatakutan at sakit ang kwentong ibabahagi ko ngayon, Sir Jupiter. Nangyari po ito mismo sa pamilya namin noong 1998, saktong Semana Santa. Magkahiwalay ang mama at papa ko simula nung bata ako dahil sa hindi magandang ugali ni Lola Midol, nanay ni papa. Isinama ako ni mama sa Maynila at doon ako pinalaking mag-isa. Pero sa kagustuhan kong makasama si papa sa ika-18 kaarawan ko, napilitan si mama na magbiyahe kami papuntang Bicol sa lugar nila papa. Tinawagan ko naman si papa tungkol doon at kahit may pag-aalanganin sa boses niya, pumayag naman siya. 1 linggo bago ang Semana Santa, bumiyahe na kami papuntang Bicol.
Sa totoo lang, pareho kaming kabado ni Mama habang nasa biyahe pa kami. Mahirap kasing kausapin si Lola Midol at wala siyang pakialam kahit na nandun ako. Gusto ko na nga sanang bumalik na lang ng Maynila, pero ayoko ring sayangin ang pagod naming dalawa ni Mama sa mahabang biyahe. Nasa bandang liblib pa na lugar ang tirahan nila Papa, kaya madilim na nang dumating kami doon. Tahimik ang lugar. Matatayog na kahoy ang dinaanan namin. Wala man lang kabahay-bahay. Hindi rin uso pa ang kuryente sa bandang doon at sabi ni Mama, iilan lang bahay ang meron. Habang palalim ng palalim ang dinadaanan namin, mas lalo ring bumabao ng lamig sa katawan ko. Mabagal naman ang pagpatakbo ng motorsiklo kaya hindi ko masasabing hangin yun mismo. Ilang saglit lang, bahagyang tumalon ng motor at nataranta ang driver, lalo na't munti ka na kaming dumiretso sa isang puno. Mabuti lang at nagawa niyang makahinto. Dali-dali kaming bumba. Tiningnan ng driver kung ano ba ang naging dahilan ng pagtalon ng motor. Ako naman nanatili lang sa tabi ng motorsiklo. Nakaramdam ako ng pagdaan ng malamig na hangin. Hindi lang siya bastang lamig. Kakaiba talaga, Sir Jupiter. Aksidente akong napatingin sa taas at natigilan ng mapansin ang lumang lubid na nakasampay sa malaking sanga. Gumalaw-galaw pa ito na parabang sinasadya ng kung sino mang hindi ko nakikita. Nanindig ang balahibo ko doon, pero pinalagpas ko lang muna. Lumapit sila Mama at ang driver. Nagtanong ako kung ano ang nakita nila pero wala raw. Pabirong nagsalitang driver na merong mga ligaw na kaluluwang nagpaparamdam doon dahil sa kanilang sinapit nung mga nakaraang Semana Santa. Naging parte daw ang ilan sa mga ginawang sakripisyo. Nagkatinginan kami ni Mama. Bahagya siyang tumawa at sumenyas na wag na itong pansinin. Nagpatuloy naman ang biyahe namin hanggang sa makarating kami sa harap ng isang malaking bahay. Bumaba kami ni Mama nang ikumpirma niyang dun nga nakatira sila Papa. Pagkaalis ng motorsiklo, laking gulat na lang namin nang marinig ang pagsabog ng confetti kasabay ng malakas na tunog ng torotot. Paglingon namin, nandun sila Papa at Lola Midol na talagang yumakap sa amin ng mahigpit. Takang-taka kami dahil hindi naman namin inaasahan ang ganong klaseng pakikitungo nila, lalo na si Lola Midol. Pero imbes na magduda, inisip ko na lang na baka paraan ngayon nila Papa para naman makabawi-bawi sila sa amin sa ilang taong nahiwalay kami sa kanila. Pagpasok namin sa loob ng bahay, sabay-sabay ang pagliwanag ng mga ilaw at kasunod ng malakas pang tunog ng turotot at mga pasabog na konfeti. Napahanga ako sa rami ng tao sa loob. Meron pang malaking banner na nakasabit na may nakasulat na "Welcome Home, Mariel." Karamihan sa mga nandoon, mga bata na nasa edad 3 hanggang 15. Alam na alam ni Papa na mahilig ako sa mga bata at talagang pangarap kong magkaroon ng nakababatang kapatid dahil only child ako. Sobrang saya ko naman sa gabing yun. Nawala ang kaba namin ni Mama at napalitan ito ng saya habang nakikihalubilo sa mga tao. Sa kalagitnaan ng pagsasaya namin, may napansin akong isang batang lalaking medyo misteryoso ang presensya. Balingkinita ng kanyang katawan, makinis at makintab ang kanyang pagkaitim. Malalalim ang mga mata, halos wala siyang ilong at kulot ang makapal na buhok. Sa pagiging balingkinita niya, para bang masasabi na lang na binalutan na lang ng balat ang kanyang mga buto. Napakalaki rin ng kanyang suot na t-shirt at pants, hindi pa magkapareho ang kulay ng kanyang tsinelas. Malaki ang isa, maliit naman ang kabila. Nasa labas lang siya, nakaupo sa lilim ng punong manggang patay na. Nakikita ko siya sa bintana. Naawa ko sa hitsura niya kaya kumuha ko ng pagkain saka lumabas para kausapin sana siya. Nang bahagya kong lumapit sa kanya, bumakas ang takot sa mukha niya kaya nag-alinlangan din ako. Ilang saglit pa'y pabulong at wala sa akin ang tingin na nagsalita siya.
mag-ingat ka sa mga taong nakapaligid sa'yo. Natigilan ako sa sinabi niya. Kumabog biglang dibdib ko nang magtama ang mga tingin namin. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at tinabihan siya. Ibinigay ko ang pagkain na nakangiti. Nakuha ko naman ang kanyang loob. Natigilan nga lang ako nang mapansing may butas ang kanyang dalawang maruruming palad. May bahid pa ito ng dugong na tuyo. Nahalata niya ang pagkagulat ko kaya agad niyang binawi ang mga kamay niya. Pinigilan ko siya at pilit na ibinaling ang atensyon sa ibang bagay. Nag-usap kami ng kaunti. Minabuti kong malambing ang tono ko. Dahil doon nalaman kong Rico pala ang pangalan niya. Okay na sana kaming nag-uusap, Sir Jupiter, pero nang banggitin ko ang tungkol sa kanyang sinabi, bigla na lang siyang tumakbo palayo na parabang takot na takot. Nilapitan ako ni Lola Midol. Tinanong ko siya tungkol sa batang yon. Napangiwi siya bago bumuntong hininga. Ramdam ko ang bigat. Ayon sa kanya, pinabayaan na si Rico ng kanyang mga magulang dahil wala itong matinong pag-iisip. Hindi rin ligtas kung basta-basta na lang siyang kakausapin dahil biglaan na lang nananakit. Mabuti na lang at tumakbo siya palayo dahil posibleng magkagulo pa sa bahay kung sakaling hindi siya umalis. Aaminin ko, Sir Jupiter, bahagya akong kinabahan pero mas nangibabaw talaga ang awa ko sa kanya. Hindi na lang ako nagsalita sa sinabing yun ni Lola Midol. Iniwan ko ang pagkain sa labas at pumasok na kami pareho sa loob. Pinilit kong baliwalain ang tungkol kay Rico at bumalik na lang sa pag-asikaso sa ibang bata. Kinabukasan, nagising ako sa malamig na presensyang bumalot sa akin. Bandang 6:00 ng umaga. Hindi pa man ganon kaliwanag sa labas pero nakikita ko na ang aninag ng langit mula sa bintana. Nangunot ang noo ko nang mapansin ang figura ng taong nasa bandang gilid. Nakatayo at nakatingin sa akin. Dali-dali naman akong bumangon at hinawi ang puting kortinang sumasayaw-sayaw sa malamig na hangin. Pero wala naman akong nakitang tao doon. Hindi naman ako ganun kamatatakutin kaya binaliwala ko yun. Akma na sana akong babalik sa higaan ng pagtalikod ko sa bintana, sinalubong ako ni Rico. Nakatayo siya sa harapan ko, walang emosyon ng malalalim niyang matang nakatingin sa akin. Umalis ka rito o hindi kita tatantanan. Malamig na saad niya sa akin. Talagang hindi ko makakalimutan ang lamig na bumalot sa buto-buto ko nang sabihin niya ang katagang yun, Sir Jupiter. Hindi ako nakagalaw ni nakasigaw man lang. Dahan-dahan siyang tumalikod sa akin at naglakad papunta sa pinto. Nag-iwan siya ng mga bakas ng dugo sa sahig habang palayo hanggang sa tuluyan siyang nakalabas ng kwarto. Kahit may bakas ng takot, minabuti kong sundan siya at sinilip sa pinto ko kung saan siya nagpunta. Kaso naglaho na lang ang marka ng dugo sa mismong labas ng pinto. Napalunok ako, hindi ko alam kung panaginip ng bato o totoo. Ilang saglit akong nakatayo doon, hindi alam kung ano ang sasabihin. Talagang nagulat ako sa pangyayari at kinurot-kurot ko pa ang pisngi ko, baka sakaling magising ako. Pero wala talaga. Pumunta ako ng kusina at uminom ng tubig saka bumalik sa kwarto. Humiga ako nang nakaharap sa kisame. Pagpikit ng mga mata ko, sinalubong ako ni Rico. Malabo at nalulusaw sa hangin ang hitsura niya. Nasa isang lugar kami na hindi ko maipaliwanag ang paligid. Walang ibang makikita kundi ang maitim na usok at umaalingaw-ngaw din ng mga boses namin. Gusto niya akong hawakan. Kita ko sa mga mata niya na nagmamakaawa siya pero natatakot din ako, Sir Jupiter, kaya pinipilit ko na lang ding lumayo. Ilang saglit pa'y bigla na lang akong hinigop at nagising ako sa malakas na yugyog ni Mama. Wala ako sa kwarto nang magising. Nasa sofa ako sa sala.
Tinanong ko si Mama kung ano ang nangyari pero inosente niyang ibinalik ang tanong sa akin. Napansin ko naman si Lola Midol na nakatayo sa pinto bago magsala. Nakatingin siya sa aming mag-ina pero wala siyang binitiwang salita. Nang mapansin niyang nakatingin din ako sa kanya, dali-dali naman siyang umalis na parabang nahiya siya ng bahagya. Medyo nagbago ang pakikitungo nila Papa sa amin ni Mama sa loob ng 2 araw, Sir Jupiter. May halong lamig at hindi magandang asal pero wala namang sumbat. Pilit na lang kaming nakikisalamuha ni Mama ayon sa gusto nila para hindi kami maging magulo. Hindi ko talaga alam kung ano ang punot dulo ng lahat ng hindi nila pagkakaunawaan pero ang alam ko lang dahil sa ugali ni Lola Midol na pabago-bago. Sinubukan kong kalimutan ang tungkol sa panaginip na yon. Mas nagpursige pa nga akong hanapin si Rico at tulungan siya. Hindi naman kami mayaman pero may kakayahan din naman kaming tumulong kahit papano. Nakalimutan ko pa ng banggitin, 13 anyos lang si Rico pero matured ang pangangatawan. Ayon sa nalaman ko dahil yon sa maaga niyang pagmulat sa pagbuhat ng mga trabaho pang matanda. Pagpapanday, pagbuhat ng mga sako-sakong bigas, paggawa ng simento o kung ano pang trabahong nangangailangan ng lakas. Katumbas ng kakarampot na sweldong binibigay ng mga masahol na amo. Mas lalo akong naawa sa bata dahil doon. Pero hindi ko talaga siya nakita ulit hanggang sa dumating ang Lunes Santo. Nagising kami ng maaga dahil kailangan daw naming magsimba bandang 4:00 ng madaling araw at sasama kami sa prosesyon papuntang bundok. Dumating ang mga maliliit kong pinsan na sina Lia, Amiel at Kit. Hindi nila tunay na pagkakakilanlan. Sasama sila sa amin dahil yun ang naging tradisyon ng pamilya nila Papa. Dapat kumpleto tuwing magsisimba para mapanatili ang mabuting pakikitungo sa Diyos. Napangiwi na lang ako doon. Ayokong magsalita ng kung ano-ano sa kanila. Bandang 3:30 ng madaling araw nagsimula na kaming maglakad sa madilim at makitid na daan. Malayo-layo ang tinatawag nilang kapilya na nagsisilbing simbahan sa lugar nila Papa. Saktong 4:00 na nang dumating kami doon. Nagsimula na rin ang misa. Habang nakikinig ang lahat sa pari, hindi naman ako mapakali. May mabigat akong pakiramdam. Hindi ko mapigilang mapalingon sa ibang nandun na sa tingin ko kakaiba. May ilang nakahawak ng malaking rosary beads, ang iba na may nakasuot ng belong mahaba. May ilan ding nakasuot ng purong itim na damit na mahaba. Hindi pa ako nakakita ng ganon sa simbahan, kaya ganon na lang ang naramdaman ko. At ang nakakapaninding balahibo sa lahat, nakita ko mismo si Rico sa entrance, nakatingin sa akin ng diretso. Nanlilisik ang kanyang mga mata at kumikibot-kibot ang labi. Napansin kong umaagos ang preskong dugo sa bandang tuhod niya. Naramdaman ko ang pag-agos ng kung anong likido sa ilong ko at nang tingnan ko ito, nanlaki ang mga mata ko nang makitang dugo ito. Pagdating ko ulit sa kinaroroonan ni Rico, wala na siya. Hindi ko man lang namalaya na tapos na pala ang misa at pumipila na ang lahat para sa prosesyon papunta sa bundok kung saan nakatayo ang pinakamalaking krus sa lugar. Sinabi sa akin ni Mama na pwedeng hindi na lang kami sumama dahil malayo talaga yun at may kutob siyang hindi ko nga kakayanin. Lingid sa kaalaman niya ang tungkol sa pagdugo ng ilong ko bigla dahil pinahid ko ito kaagad. Nagtanong siya sa akin kung sasama ba ako sa bundok o hindi. Tumango ako. Gustong-gusto ko kasi talagang makisama sa kung ano ang meron kila Papa sa lugar na yun. Napilitan naman siyang samahan ako kahit papano. Napakahaba ng pila, Sir Jupiter. Kada dinadaanan namin kasing bahay may pamilyang dumurugtong o kaya naman tambay lang na napapasama. Panay naman ang usog namin ni Mama sa likod para kung sakaling hindi ko nakayanin, madali na lang umalis.
Hindi ko maintindihan ang kanilang kantang inuulit-ulit kada may nadadaanan kaming bahay. Latin kasi ang lengguwaheng gamit, Sir Jupiter. Kami lang ni Mama halos ang hindi kumakanta dahil pareho naming hindi alam ang tungkol doon. Maya-maya, nakita ko na ang bundok. Namangha ako sa taas nito. Itinuro naman sa akin ni Mama kung nasaan ang krus na tinutukoy ng mga tao. Nasa tuktok mismo. Nagtanong siya ulit kung kakayanin ko bang sumama. Tumango ako kaso papasok pa lang kami humiwalay na siya at sinabing habulin ko na lang sila Papa na nasa bandang gitna ng prosesyon. Hindi niya na kaya talagang maglakad pa. Nagpumilit pa akong sumama siya pero hindi na siya nagpaawat kaya iniwan niya na lang ako. Nag-alinlangan din naman ako, Sir Jupiter, pero gusto ko talagang mapasok ang bundok at tingnan kung ano ang meron sa loob. Hinamon ko rin ang sarili na abutin ang tuktok at isa yon sa magiging memories ko sa Bicol. Napangiti ako. Sumasabay-sabay pa ako sa pagkanta sa kanila at unti-unti ko nang namememorya dahil sa paulit-ulit na linya. Habang palapit kami ng palapit sa papasok na bahagi ng bundok, kumakabog din ang dibdib ko. Palakas ng palakas. Nanginginig ang kamay ko habang pilit na tinitingnan pa rin kung nasaan sila Lola. Marami nang dumugtong sa likuran ko kaya nasa bandang gitna na ako. Sari-sari na ang amoy at hindi ko rin maintindihan kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ako sanay na napapalibutan ng maraming tao talaga. Paakyat na ng bundok, mas lalong dumadagundong ang dibdib ko. Huminto kami saglit dahil matarik ang daan at kinakailangan talagang mag-ingat ng mga nauuna. Lalo pat karamihan sa mga dumalo ay mga matatanda. Tumigil din sila sa pagkanta at tanging ang mga yapak na lang ng kani-kanilang paa ang naririnig ko. Tuloy, mas lalo akong kinilabutan. Walang maririnig na kahit anong ingay, tsismisan o ano paman. Kinalabit ko naman ang isang aling katabi ko at tinanong siya kung bakit napakatahimik ng lahat. Pabulong niyang ipinaliwanag na bawal nga yun dahil posibleng makadistorbo kami sa mga ligaw na kaluluwa sa bundok. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o malulungkot. Unti-unti nang gumalaw ang pila hanggang sa narating ko na nga ang matarik na daan. Meron namang nagsisilbing hagdan doon, Sir Jupiter, pero maliliit lang na bato ang kakapitan ng mga paa. Tuwing aapakan ng iba, nahuhulog ito pababa. Kailangan maging maingat ang pag-akyat para makarating ka hanggang sa dulo. Kaya medyo malayo-layo ang kailangan niyang akyatin para makarating sa patag na bahagi. Inabot ng halos 1 oras bago ako nakasampa sa patag na bahagi. Iniwan na rin ako ng mga taong nauna sa akin. Nahirapan talaga ako, Sir Jupiter, at panay ang hinto ko dahil nanginginig na ang mga tuhod ko. Wala rin namang tumulong sa akin dahil sabi nila sariling sakripisyo yun para sa Diyos. Pagdating ko sa patag na bahagi, wala na sila. Naiwan na ako ng mga kasama ko. Nakalayo-layo na rin sila. Makulimlim at malamig ang presensya doon. Naglalaki ang puno, matataas na halaman at malalaking bato ang nakita ko. Hindi ko maiwasang mapaigtad tuwing may maririnig akong kaluskos. Naupo ako sa gilid sa malaking bato at patuloy ang paghabol ko ng hininga. Nanginginig na nga rin ang tuhod ko dahil sa pagod. Dito na ako nagdesisyon na wag na lang ituloy ang pagsama sa prosesyon. Hindi ko na talaga kaya. Ilang minuto ang nakalipas, tumayo ako at naghanap ng posibleng daan na hindi ganun kahirap. Sa kabutihang palad, hindi naman ako nakalayo sa bandang yun at nakahanap din ako ng mas mainam na daan pababa. Hindi ko naman maiwasang hindi kabahan dahil ako lang talagang mag-isa. Ang tanging naririnig ko lang sa paligid ay ang kaluskos ng mga dahong tuyo na natatakpan ko.
Muntikan pa akong mapasigaw nang marinig ang malakas na huni ng ibon at ang biglang paggalaw ng isang puno. Hindi kalayuan sa akin. Napatigil ako sa paglalakad nang makasalubong ang 200 hinati ng malaking puno. Doon na ako mas lalong nataranta dahil alam ko sa sarili kong naliligaw na ako. Hindi ko alam kung saan nga ba ako dadaan sa puntong yun dahil wala talaga akong maalala. Dito na naman ako nagdalawang isip kung babalik ba at hahanapin na lang ang mga kasama ko sa prosesyon. Hindi pa naman siguro sila nakakalayo, pero hindi ko rin alam kung saan nga ba sila hahanapin. Bahala na, sabi ko sa sarili, makalipas ang ilang minutong pag-iisip. Ang kaliwang daan ang pinili kong puntahan. Sa isip ko, may dadaan din mamaya pag-uwi ng mga sumama sa prosesyon at makakababa rin ako ng bundok na yun. Tatambay na lang ako saglit pero nagkamali ako, Sir Jupiter. Nararamdaman ko na ang bigat ng dibdib ko at ang pagbara ng malaking bato sa lalamunan habang naglalakad ako. Hindi kasi ako nakakakita ng kung anong kasiguraduhan na pababa nga ako ng bundok na yon. Mas lalo akong naliligaw. Ilang saglit lang may nakita akong telang nakatali sa isang maliit na halaman. Yun ang nagsilbing pag-asa ko, Sir Jupiter. Sinundan ko ang telang yun at sa kabutihang palad, marami pa akong nakita habang pababa. Hanggang sa nakita ko ang isang malaking kahoy na krus sa gilid. Kinain na ito ng damo. Nakatalikod ito sa akin. Pagdating ko doon, laking gulat ko nang mapansin na meron palang tao sa krus. Napasinghap ako nang mapansing si Rico pala ito. Nakapako ang kanyang 2 kamay sa krus pati ang mga paa. Kita ko rin ang malaking butas sa baba ng kanyang dibdib. Umaagos pa ang preskong dugo mula rito hanggang sa kanyang binti. Natutop ko ang bibig ko nang mapansin ang alambreng nagsilbing korona sa ulo niya. Nakabaon mismo ang tinik ng alambre sa kanyang ulo at dumadanak pa rin ang dugo sa kanyang mukha. Hindi na siya huminga, putlang-putla na rin ang labi niya. Naalala ko bigla ang mga butas sa palad niya sa gabing yun. Nauna ko siyang nakilala at ang dahong umaagos sa kanyang paa nung nakita ko siya sa simbahan. Natataranta akong napaatras, natumbang nanginginig habang nakatingin sa batang kaharap ko. Halos hindi ako makapagsalita pero marami ang pumapasok sa isip ko. Sino siya? Ano ang meron sa kanya? Bakit siya nandito at paano siyang nakaalis sa ganong sitwasyon? Paano niya nagawang makatakas kung sakali mang talagang ipinako na siya sa krus nung gabing nagkita kami? Marami pa akong naging tanong habang binabalot ng takot at dilim ang pagkatao ko. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Gusto ko siyang tulungan pero hindi ko alam kung sa paanong paraan. Kung sakaling galawin ko ang krus, baka mas lalong bumaon ng tinik sa ulo niya. Hindi ko na nga napigilan ang sarili ko. Umakyat na rin ako. Umiyak na ako, Sir Jupiter. Nagsisigaw ako sa gitna ng bundok, humihingi ng saklolo sa kung sino ang makaririnig sa akin. Sa kabutihang palad may isang lalaking nasa 40s na ang edad ang nakarinig sa pagtawag ko ng tulong. Hindi ko alam kung saan ba siya galing, pero nakita ko na lang siya bigla sa paglingon ko. Tumakbo siya sa kinaroroonan ko at nagulat siya nang makitang kinalalagyan ni Rico. Bumakas ang takot sa kanyang mukha at kaagad akong binalaang umalis na imbis na tulungan ng kawawang bata. Sinabi niya sa aking hayaan ko ang batang yun dahil matagal na talaga siyang nandun. Halos 1 taon na. Mas lalo akong natigagal sa kanyang sinabi. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Rico talaga ang nakita ko noong 1 linggo at dun sa simbahan. Imposibleng patay na siya. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. 1 taon na ang bangkay na yon sa bundok.
Walang naghahanap sa batang yon dahil wala namang magulang. Naging isa siya sa mga sakripisyo tuwing Semana Santa at namatay siya dahil wala siyang tiwala sa Diyos. Ang mga tulad niya ay matagal mabubulok sa ganung lugar dahil sa pag-aari sila ng demonyo. Nagiging ganap silang ligaw na kaluluwa na hindi matahimik sa mundo. Naguluhan ako sa kanyang sinabi, Sir Jupiter, pero hindi na ako nakahingi ng paliwanag nang sinabi niyang mas makabubuti kung uuwi na lang ako bago sakupin ng dilim ang paligid. Nagpatulong ako sa kanya na makababa ng bundok kasama sana si Rico pero hindi niya nagawa yon dahil nga sa tradisyong meron sa lugar. Tinulungan niya na lang akong makauwi hanggang sa lugar mismo namin. Halos hindi na magkamayaw si Mama nang makita niya ako sa di kalayuan. Kaagad niya akong sinalubong at niyakap ng mahigpit. Nagtanong siya sa akin kung saan ba ako nagpunta. Bumaba rin sila Lola Midol dahil nawala ako. Inamin ko naman ang buong pangyayari kay Mama, Sir Jupiter, pati na rin ang tungkol sa nakita ko doon sa bundok. Magtatanong pa sana ako kila Papa tungkol sa nakita ko sa bundok pero wala sila sa bahay. Nasa kapilya daw sila, sabi ni Mama. Hindi na siya sumunod doon dahil inaantay niya ako. Gabi na nang makauwi sila Lola Midol. Halatang pagod na pagod sila pero kitang-kitang pagiging masaya sa naging lakad. Nang makita ako ni Lola Midol, nagtanong siya sa akin kung saan ako pumunta at bakit hindi na ako sumama sa kanila. Si Mama ang sumagot. Hindi ko kayang maglakad ng ganon kalayo dahil hindi ako sanay. Dito nagsimula ang hindi magandang sagutan nila na nauwi sa away nila Mama at Papa. Hindi ko naman na sila pinakinggan. Dumiretso ako ng kwarto at kinulong ang sarili ko. Ayokong pag-usapan ang tungkol sa kung ano ang meron sa pamilya namin, Sir Jupiter, dahil pati ako, hindi ko rin sila maintindihan. Hindi ko namalayan na nakatulog pala ako. Nagising na lang ako sa sunod-sunod at malalakas na katok sa pinto. Dali-dali naman akong bumangon at binuksan yon pero walang taong bumungad sa harap ko. Kunot ang noong sinilip ko ang pathway, pero wala namang ibang tao doon. Madilim din ang papuntang bahagi sa kwarto nila Mama at ni Lola Midol. Naaninag ko ang isang figurang naglalakad papunta sa pintong palikod ng bahay. Mahina lang ang galaw niya. Sa pag-aakalang si Mama ito, tinawag ko siya. Huminto siya sa paglalakad pero hindi tumingin sa akin. Kunot ang noo kong binitawan ang doorknob ng kwarto at dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan niya. Pero bigla naman akong natigilan nang marinig ang malakas na kalabog sa loob ng kwarto ko. Dali-dali naman akong bumalik. Kunot ang noong hinanap ko kung ano man ang nahulog. Ang vase pala na nasa tabi ng kama ko. Nang masiguro kong hindi ito nagasgasan o nabasag, lumabas ako ulit pero hindi ko na nahagilap ang figurang yon. Napailing na lang ako bago dumiretso ng kusina. Pagbukas ko ng ilaw, laking gulat ko nang tumambad ang mukha ni Rico sa harap ko mismo. Nanlalaki ang malalalim niyang mata pero walang emosyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Napapatras ako. Kumabog ang dibdib ko ng malala, Sir Jupiter. Walang boses na pumaimbabaw sa lalamunan ko. Hindi ko nagawang buksan ang bibig ko para makahingi ng tulong sa mga magulang at lola ko. Nangilid ang mga luha ko nang hawakan niya ang mukha ko at bahagyang hinaplos. Nanuot ang lamig ng kanyang kamay sa balat ko. Mas lalong nanigas ang katawan ko dahil sa kilabot. Inilapit niya ng bahagya ang kanyang mukha sa tenga ko at bumulong ng mga eksaktong salita na paulit-ulit kong naririnig sa kanya. Hindi niya ako tatantanan. Hindi na ako nagpaawat sa pagkakataong ito. Pasigaw ko siyang tinanong kung ano ang kailangan niya sa akin, kung bakit niya ako binubulabog.
Tinanong ko rin siya kung sino ba talaga siya at kung ano ang pakay niya sa akin. Lumapad ang ngiti niya. Kaluluwa mo. Yun talagang sinabi niya, Sir Jupiter. Hanggang ngayon habang sinusulat ko ang liham na ito, talagang nararamdaman ko ang paninindig ng balahibo ko sa dalawang salitang yon na nanggaling mismo sa bibig niya. Nanghina ko ng tuluyan at natumba sa sahig. Meron pa akong gustong sabihin sana. Hindi niya ako makukuha. Malakas ang pananalig ko sa Diyos. Dapat na siyang manahimik at hindi mang distorbo ng ibang taong may buhay. Pero ni isa sa mga yon, hindi ko na nagawang isalita pa. Pinangunahan ako ng takot. Nangilid ang mga luha habang nakatingin sa kanya. Malabo man pero kita ko kung paano siyang naglakad palayo. Nag-iwan ng marka ng dugo sa sahig. Hindi ako nakasigaw o ano. Humagulgul lang ako at nanginginig ang mga kamay na niyakap ang mga tuhod. Ang akala ko namang katapusan na ng takot sa gabing yon, ay nadagdagan pa. Mabuti na lang at saktong lumabas ng kwarto si Mama at pumunta ng kusina. Nagulat siya nang makita akong umiiyak habang nakaupo sa gilid. Kaagad niya akong niyakap ng mahigpit at nagtanong kung ano ba ang nangyari. Wala akong nasabi sa kanya. Dinala niya ako sa sala at doon sinubukang pakalmahin pero mas lalo lang akong naiyak dahil sa paulit-ulit na pagpapakita ni Rico sa isip ko. Sumandal lang ako kay Mama. Hindi ko talaga nakikita ang mukha niya, Sir Jupiter, pero ramdam kong siya nga at naririnig ko rin naman siya. Ilang saglit lang, nag-ilaw ang sala at pagtingin ko sa likod, laking gulat ko nang makitang si Mama pala ito. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Dahan-dahan akong napalingon at halos kumawala ang dibdib ko nang makitang si Rico pala ang kasama ko. Ngumiti siya ng malapad hanggang sa mapunit ang pisngi niya. Napasigaw ako sa tindi ng takot, napapasinghap akong nagising. Tumulo ang pawis ko sa paa mula sa noo ko. Kita ko ring basang-basa na pala ang damit ko. Nagdadabog pa rin ang puso ko sa tindi ng kaba dahil sa bangungot na yon. Napakasakit sa dibdib, halos hindi ako makahinga ng maayos. Pinakalma ko na muna ang sarili ko bago tumayo. Napigilan naman ako nang makita ang marka ng dugong naghugis paa sa sahig. Napalunok ako at naramdaman ang matinding kilabot na nanalaitay sa buto-buto ko. Sa panaginip lang naman yon pero bakit parang naging totoo? Tiningnan ko rin ang sariling mga paa ko, baka naman sakit lang talaga ng galing. Pero wala, humugot ako ng malalim na hininga bago dali-daling kumuha ng damit at pinunasan ko ang mantsang yon. Mahirap pang tanggalin dahil medyo nanuyo na. Mas nataranta ako nang marinig ang katok. Si Lola Midol. Dali-dali kong itinapon ang damit sa ilalim ng kama bago ko siya pinagbuksan. Kunot ang noo niyang napatanong kung bakit napatagal ako sa paglabas ng pinto. Sinilip niya ang loob at tiningnan niya ako ulit nang masigurong wala siyang nakitang kakaiba. Sinabi niya sa akin na kailangan kong sumama sa kanya sa kapilya. Nandun na ang iba at ako na lang ang inaantay niyang magising. Pagtingin ko sa orasan, 7:00 na pala ng umaga. Napapahiya akong tumakbo sa kwarto at diretsong nagbihis. Tahimik kaming pumunta sa kapilya. Patapos na ang misa nang dumating kami doon at naghahanda na rin ang ilang tao sa labas sa prosesyon. Napalunok ako, hindi ko na gustong sumama pa. Hindi ko pa nagawang tanungin si Lola Midol tungkol sa nakita ko sa bundok pero nag-aalinlangan din akong magtanong sa kanya. Napilitan akong sumama dahil sa pagbabanta ni Papa na papaalisin kami bago ang kaarawan ko kung hindi ako makikiapid sa kanilang tradisyon. Si Mama naman, hindi na siya sumama. Hindi naman siya napilit kahit papano. Sa pagkakataong ito, mahigpit na hinawakan ni Lola Midol ang kamay ko nang lumabas na kami ng kapilya at pumila sa prosesyon. Siniguro niyang hindi na ako makakaalis o maliligaw sa tabi nila. Nagsimulang kumanta ang lahat. Binigyan ako ng booklet ni Lola Midol na siyang naging gabay ko para makasabay sa kantang Latin. Maya-maya lang huminto kami. Tumahimik ang lahat. Laking gulat ko na lang nang hinablot ang isang lalaking nasa harap namin at pinalod siya.
Nanlaki ang mga mata ko nang pinalo siya ng madre gamit ang mahabang lubid na may tusok-tusok sa bandang dulo. Umungot pa ang mga tusok na yun sa likod ng lalaki. Napasigaw siya sa sakit. Natumba ang lalaki sa kalsada pero imbis na may sumaway sa madre, nagdasal pa ang mga tao ng taimtim. Napatingin ako kay Lola Midol. Sinenyasan niya akong huwag mag-ingay at panoorin kong mabuti ang ginagawa ng madre sa lalaki. Ilang ulit pang pinalo hanggang sa tumalsik ang dugo niya sa mukha ko. Dito ko na hindi napigilang mapasigaw at nagtatakbo palayo. Walang may sumaway sa akin, ni sumunod para pakalmahin ako. Nagpatuloy naman ang madre sa kanyang ginagawa hanggang sa tuluyan na akong mawala sa paningin nila. Umiiyak akong nakauwi sa amin. Sinalubong ako ni Mama at niyakap ng mahigpit. Diretsong nagtanong kung ano ang nangyari. Humahagulgol akong nagtapat tungkol sa nakita kong pagpalo sa lalaking nasa harap namin. Ipinaliwanag niya namang kasama yon sa tradisyon tuwing mahal na araw para ipakita ang pagmamahal sa Diyos at pag-alala sa kanyang pinagdaanan nung kapanahunan niya. Pero hindi ko pa rin maintindihan bakit ang hirap naman natang sundin ang tradisyon na meron sila. Bakit kailangan pang may buhay na masakripisyo? Wala sa sariling napatanong ako kay Mama kung posible bang makaligtas ang lalaki. Formal niya akong sinagot. Hindi. Iniiwan ang mga namamatay na tao sa bundok mismo kung saan nakatanim ang malaking krus. Nagitla ako sa kanyang sinabi. Naalala ko bigla si Rico. Bumalik na naman ng mga katanungan ko tungkol sa kanya. Imposibleng kaluluwa lang siyang hindi matahimik. Alam ko sa sarili kong nakausap ko talaga siya sa gabing yun at hindi ko alam kung ipagtatapat ko ba yun kay Mama o hindi. May tiwala naman ako sa kanya pero at the same time naisip kong kailangan kong maging maingat. Marami akong naging tanong kay Mama tungkol sa mga taong pinaparusahan at ano ang nagiging sagot ng mga pamilyang namatayan dahil sa tradisyon na meron sila. Tumawa siya at nagtapat na wala naman daw nagagawa ang sino mang namatayan. Ayon sa paniniwala ng mga nakatira doon, kung hindi kayanin ng isang tao ang parusa na ginagawa ng madreng naka-assign sa pagbibigay ng parusa, ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa Diyos. Nagiging palaboy ang kanilang kaluluwa sa mundo. Dagdag pang walang binibigay na tamang pagpapalibing ang mga ito. Ang bundok na yon ang nagsisilbing mass grave ng mga hindi makakapasok sa langit. Kinilabutan ako sa paliwanag na yon ni Mama. Pumasok na naman sa isip ko si Rico. Maraming tanong ang lumitaw sa akin pero hindi ko masagot-sagot. Tumatak ang takot sa isip ko pero at the same time gusto ko naman siyang hanapin. Pero paano? Kailangan ko nga ba siyang balikan sa bundok para tulungang makababa sa krus? Andun pa kaya siya? Paano na lang kung wala na at ako naman ang mapahamak? Gulong-gulo na ang isip ko, Sir Jupiter. Buong araw, nasa bahay lang ako. Tulalang nakatingin sa kawalan habang nakaupo sa may bintana. Ilang saglit lang dumating sila Lolo Midol at Papa. Nang makita ako ni Lola, kaagad siyang lumapit sa akin at sinampal ako ng malakas. Natumba pa ako mula sa kinauupuan ko. Mabuti na lang at nakita ni Mama ang ginawa niya. Dali-dali siyang lumapit at hinawakan ako sa balikat. Bastos ako para kay Lola Midol. Hindi ko ginalang ang kanilang tradisyon tungkol sa pagbibigay parusa sa mga taong malayo ang loob sa Diyos. Nakita ko mismo ang galit niya, Sir Jupiter. Kakaiba rin ang kanyang tono, garalgal na hindi ko maintindihan. Nanlilisik at namumula ang kanyang mga mata na para bang galing lang siya sa pag-iyak. Sumabog na talaga ako, Sir Jupiter, at nasagot ko siya nang wala sa oras. Binalandra ko ang baho niyang kuno maka-Diyos pero demonyo ang pag-uugali. At higit sa lahat, basura ang tradisyong kinagisnan nila. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya at walang ano-anong sinampal niya na naman ako sa pangalawang pagkakataon. Umawat na si Mama sa amin habang si Papa naman nakatingin lang, walang magawa. Sinagawan ni Mama si Papa sa pagiging walang kwenta nitong ama. Pagalit na nagpaalam si Mama na aalis na lang kami.
Hindi niya matiis na gano'n ang trato sa akin ng pamilya ng tatay ko mismo. Hindi naman na ako nagpaawat pa, Sir Jupiter. Ganon din si Papa. Sa araw na yun mismo umalis kami. Mabuti na nga lang at nakakuha kami ng motorsiklong re-rentahan para makapunta sa bayan. Tahimik lang kami pareho habang nasa biyahe. Nang dumaan kami sa banda kung saan tumalo ng motorsiklo, napansin ko nga ang punong may lubid. Lumamig ang presensya banda ron at bumigat ang pakiramdam ko. Nawala rin ito di kalaunan paglagpas namin. Pero hindi pa man kami nakakalayo na aninagan ko na ang mukha ni Rico. Nakatago siya sa puno at nakatingin lang sa amin. Nakahinga kami ng maluwag ni Mama nang makasakay din kami ng bus pauwi. Pero ang bangungot na yon ay mas lalong tumindi pagdating ng kaarawan ko mismo, Huwebes Santo. Dahil sa pagod sa biyahe, tanghali na nang magising ako kinabukasan. Marami ng tao sa labas nag-aantay sa akin. Nahiya pa ako dahil nandun lahat ng mga kaibigan ko at mga kilalang kamag-anak sa side ni Mama. Dali-dali naman akong naghanda bago nakisalo sa maliit na handaan. Sa kalagitnaan ng party namin, napansin ko ang isang lalaking pamilyarang mukha. Nakatago siya sa malaking puno malapit sa bahay namin. Nahuli ko siyang nakatingin sa akin ng 2 beses bago ko siya nilapitan. Pero pagdating ko doon, wala naman siya. Pumasok na naman sa isip ko na baka si Rico nga ang nakita ko. Kailangan ko ng kumpirmasyon kung siya nga yun, pero bago pa man ako makaalis, tinawag na ako ni Mama, tinutusang huwag iwanan ng mga bisita. Nawala na naman ang atensyon ko sa lalaking yon. Bandang 3:00 ng hapon pumasok ako ng bahay at dumiretso sa kwarto para magpalit sana ng damit. Talagang sa puntong to, Sir Jupiter, wala na sa isip ko ang tungkol kay Rico. Isasara ko na sana ang pinto nang bigla na lang itong gumalaw at malakas itong itinulak at nag-lock. Nagulat ako pero hindi ko muna pinagtuunan ng pansin. Automatic kasi minsan ang pinto na yon. Isinantabi ko ang takot na biglang nagpagabog ng dibdib ko at pakanta-kanta pang naglakad papunta sa cabinet. Bubuksan ko na sana ito nang biglang makarinig ako ng sumasabay sa akin mula sa loob nito. Dito na mas lalo akong kinain ng kilabot. Hindi ko na alam kung dapat ba akong tumakbo o ano. Tumigil ako sa pagkanta at ganun din ang garalgal na boses na sumasabay sa akin. Napalunok ako. Naisip ko na lang na wag nang ituloy ang balak na pagpapalit ng damit at dumiretso na lang sa kung nasaan sila Mama. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pinto. Nanginginig ang kamay kong hinawakan ng doorknob pero natigilan ako nang maramdaman ng malamig na kamay sa balikat ko. Dahan-dahan kong tiningnan kung sino ang may-ari noon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Lola Midol sa likuran ko. Agnas na ang mukha niya at may tumutulong dugo pa sa kanyang mukha. Kita ko sa mga mata niya ang pagmamakaawa. Pahigpit ng pahigpit ang kanyang hawak sa balikat ko habang papaiyak siya at nang hihingi ng tulong. Sumigaw ako ng malakas para matawag ang pansin ni Mama. Kagad naman siyang pumunta sa kwarto ko pero hindi niya nabuksan ang pinto ng basta-basta. Halos lunurin na rin ako sa takot sa nagbabantang tingin ni Lola Midol na may halong pagmamakaawa. Sigaw na lang ang naging depensa ko, Sir Jupiter. Niyakap ko na lang ang sarili habang nagpapadaus-dus pababa. Nagdasal na sana iwan na ako ng mga gumugulo sa akin. Naramdaman ko ang paggalaw ng pinto at kasunod nito ang boses ni Mama. Walang yakap-yakap. Diretso na akong hinablot palabas at pinaupo sa mesa. Hindi ako nakausap ng maayos kahit anong tanong niya sa akin. Sinubukan niya rin akong painumin ng tubig pero wala ako sa sarili. Lumulutang ang isip ko sa mga oras na yon, Sir Jupiter, at ang tanging nakikita ko lang ay ang mukha ni Lola Midol at ni Rico. Akala ko nga rin panaginip lang yon pero totoo pala. Naisip ko na baka may nangyari ng masama kay Lola Midol kaya siya nagpaparamdam sa akin. Dahil doon nagsulat kami kaagad sa kanila. Napilitang itigil ang handaan at pinauwi ang mga batang pumunta sa bahay, pati na rin ang mga kaibigan ko at ilang mga kamag-anak na hindi masyadong close sa amin.
Ang tanging naiwan na lang ay si Tita Laura at Tito Mudin na parehong nag-aaral para maging ganap na mga paranormal expert. Kung ano-ano ang tinanong nila sa akin pero wala rin akong nasagot na maayos sa kanila. Gusto kong bumalik sa Bicol at hanapin si Rico pero at the same time, natatakot din ako. Hindi ko na talaga alam kung ano ba ang dapat gawin. Dumating ang gabi. Mas lalo akong nataranta. Pakiramdam ko kasi babalikan ako anumang oras ni Rico. Paano na lang kung bigla silang magpakita sa kalagitnaan ng gabi tapos patayin ako? Paano na lang kung pasamahin ako sa impyerno? Kung patay na nga si Lola Midol, ano naman ang mangyayari? Basta gulong-gulo na ako sa puntong yon, Sir Jupiter. Hindi ko nagawang isa boses ang lahat. Puro lang ako iyak. Gusto kong mapag-isa pero natatakot din akong manatili sa kwarto. Ilang araw akong naging ganon. Tulala, wala sa sarili, hindi makausap ng maayos. Palaging natataranta at higit sa lahat, hindi tinatantanan ng masasamang bangungot tungkol kina Lola Midol at Rico. Wala pa rin kaming natanggap na balita tungkol kay Lola Midol kaya hindi namin alam kung talagang may nangyari ng masama sa kanya. Kinakatakutan ko rin yun, Sir Jupiter. Isang araw ng linggo, kagagaling ko lang ng simbahan nang salubungin ako ni Mama sa labas. Tinawagan daw siya ni Papa. Nasa maayos na kalagayan si Lola Midol pero galit na galit pa rin ito sa amin. Hinga ng malalim ang naging sagot ko kay Mama tungkol sa sinabi ni Papa. Dumiretso ako sa kwarto at nagpahinga. Bandang 8:00 ng gabi nagising ako sa malakas na alulong ng aso sa labas. Madilim ang buong bahay. Walang kuryente. Dahan-dahan akong bumangon para pumunta sana ng kusina at kumain. Aksidente kong natapunan ng tingin ng cabinet ko. Natigilan ako nang makitang maputlang mukhang nakasilip sa maliit na awang ng pinto. Dahan-dahan pa itong sumara. Umiingit ang bisagra. Nalunod ang puso ko sa tindi ng takot, Sir Jupiter. Tinatagan ko ang sarili habang dahan-dahang ibinababa ang paa sa sahig. Napasinghap ako nang biglang may malamig na kamay na pumulupot dito at bigla na lang akong hinila. Nauntog ang ulo ko sa sementadong sahig. Napakatindi ng sakit. Tinawag ko na naman si Mama pero wala akong narinig na kalabog man lang ng pinto niya. Sobrang sakit ng ulo ko at hindi ko rin magawang igalaw ang buong katawan ko. Nakakaramdam akong may nakamasid sa akin. Nilakasan ko pa ang boses ko sa pagtawag kay Mama pero wala pa rin siyang naging sagot. Pinilit kong makabangon kahit nahihilo ako. Dahan-dahan akong gumapang papunta sa pinto at kinapa ang doorknob. Hindi ko ito mabuksan. Mas lalo akong nainis. Dumagdag pa sa bigat ng pakiramdam ko ang pag-alulong ng aso sa labas. Gusto ko na talagang magmura, Sir Jupiter. Hindi kita tatantanan. Nanigas ako sa kinaroroonan ko nang marinig na naman ang bulong na yon mula sa likuran. Si Rico. Dahan-dahan akong lumingon. Nakahinga ako nang maluwag nang makitang wala akong nahagilap na ibang tao sa madilim na bahagi. Humarap ako ulit sa pinto at pilit na binuksan ito pero kinain na halos lahat ng lakas ko, Sir Jupiter. Panay pa rin ang tawag ko kay Mama kahit nangingilid na ang luha ko at basag na ang pananalita ko. Ilang saglit lang napansin kong may kung anong gumagalaw sa gilid ng mata ko. Isang anino ang unti-unting lumilitaw mula sa dilim. Huminga ito ng malalim. Mabigat, parang may kinikim-kim na galit at hinanakit. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas pero sa puntong yon alam kong kailangan kong kumilos bago mahuli ang lahat. Dito mas lalong bumigat ang paligid. Alam kong hindi ako nag-iisa sa kwarto. Natutunaw na ang pag-asa ko, Sir Jupiter, pero sa gitna ng pagkalula at takot may narinig ako isang mahinang kaluskos mula sa labas ng kwarto. Isang pamilyar na boses ang bumulabog sa kanina pang naglalawang takot sa dibdib ko. Si Mama. Kasunod naman ito ang pagtawag nila Tito sa akin na nag-utos na buksan ko ang pinto.
Hindi ko alam kung totoo siya o isa na naman itong patibong ng kung sino mang bumubulabog sa akin. Bahala na, buong lakas kong pinihit ang doorknob pero wala talaga. Napapikit ako sa sobrang kaba at inis. Sinuntok ko rin ang pinto mula sa likod at humandusay na lang sa sahig. Inaantay ang paglapit sa akin ng kung sino mang gustong kumuha sa akin. Tiningnan ko ang kinaroroonan ng anino at sumigaw ng malakas. Sinabi kong nagtagumpay siya sa balak niya at kung gusto man niyang patayin ako, hindi na niya kailangan pang magantay. Opo, Sir Jupiter, gusto ko nang sukuan ang sarili sa mga oras na yon. Para kasing yun na lang ang paraan para matahimik ang kaluluwa ko sa tindi ng takot na binibigay sa akin. Wala rin naman akong magagawa kung katapusan ko na nga. Dahan-dahang lumapit sa akin ang anino. Wala akong maaninag na mukha o kahit anong pamilyar sa kanya. Pilit akong nagpakatatag kahit na halos sumabog ng dibdib ko sa tindi ng takot. Nang maramdaman ko na mismo ang lamig sa harap ko, pumikit ako. Pero saktong paglapat ng malamig na kamay sa balikat ko ang pagsabog bigla ng pinto ng kwarto. Kaagad akong binuhat ni Tito Mundin. Hinang-hina na ako. Tanging iyak ko na lang talaga ang naging panlaban ko, Sir Jupiter. Kaagad akong dinala nila mama sa ospital dahil hindi na ako sumasagot sa kanila sa kabila ng kanilang pagyugyog at pagbuhos ng malamig na tubig sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang sumunod sa pangyayaring yon. Basta na lang akong nalunod sa panaginip. Kinabukasan nang magising ako, hindi ako pinalagpas ni Tita at tinanong niya ako kaagad kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin at kailan yun nagsimula. Wala na akong takas. Ipinagtapat ko na ang buong katotohanan tungkol sa gumagambala sa akin sa loob ng halos 2 buwan. Hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa ang tito at tita ko. Nang makalabas kami ng ospital, nagpumilit silang samahan silang dalawa sa lugar nila Papa para malaman kung ano ang nasa likod ng paghihirap ko. Nung una, ayoko talagang bumalik ulit sa Bicol dahil sa tingin ko mas lalo akong malulunod sa depresyon at sakit. Pero kinumbinsi ako ng dalawa na yun ang pag-asang makabubuhay sa akin at makababalik ng lahat sa normal. Hinala nila na may kinalaman sila Papa sa nangyayari sa akin. Kabado man dahil sa pagtiwala sa kanila ang pumayag ako. Nagbiyahe nga kami ulit pa Bicol para kumprontahin sila Papa. Pagdating namin sa bahay nila Papa, hindi namin inaasahan ang nadatnan doon. Maraming kandilang nakatirik sa labas ng bahay. Walang tao sa loob at tanging mga tao lang sa labas na nag-aalay ng dasal lang nakita namin. Tinanong namin ang isa sa mga alay na pumunta doon. Ayon sa kanya, matagal nang nawawala si Lola Midol. Halos 2 buwan na. Huli siyang nakita noong Biyernes Santo sa prosesyon. Pero nung pabalik na, hinahanap na siya ng kanyang 3 apo. Tuloy hinala ng karamihan, iniligaw siya ng mga kaluluwang hindi matahimik. Napuno ako ng konsensya, Sir Jupiter, kahit wala naman akong ginawang masama sa kanya. Napatingin ako kay Mama. Pati siya, hindi rin alam ang sasabihin. Nagtaka naman kami kung nasan sila Papa, pero pati ang ilang nandun, walang nakakaalam. Matapos daw mawala si Lola Midol, hindi na rin nagpakita pa sila Papa. Wala kaming nagawa kundi ang bumalik ng Maynila na puro na naman katanungan ang nasa isip. Gumawa ng paraan sila Tito at Tita para masuri ang kalagayan ko. May ginawa silang procedure para makausap sana sina Rico at Lola Midol, pero bigo rin silang matrace ito. Pero kahit papano, Sir Jupiter, unti-unti akong binitawan ng mga pagpaparamdam. Hindi ko alam kung paano nagsimula, basta ko na lang napansin na hindi na ako nananaginip ng masama. Wala nang paramdam ng takot o kung anuman. Lumipas ang 1 linggo, wala talagang kahit ano. Dito ko na sinimulang ibalik sa normal ang takbo ng buhay ko, Sir Jupiter. Hindi naging madali. Sa kabila ng pagsusumikap ko, nandun pa rin ang panggambala sa akin ng trauma. Mga hindi mawala sa isip ng mga nangyari noon.
Ang mga bulong, ang malamig na haplos at ang misteryosong pagkawala ni Lola Midol. Para itong anino sa isip ko na ayaw talaga akong tantanan kahit anong pilit kong pagligaw sa mga yon. Pero kahit papaano, unti-unti rin akong nakabawi sa tulong nila mama at tita. Pero hanggang sa nag-asawa na lang ako at nagkaroon ng mga anak, wala kaming naging balita tungkol kay Lola Midol. Sa kasalukuyan, wala na akong naririnig na tungkol sa ganung pangyayari sa Bicol tuwing Semana Santa. Hindi na rin ako bumalik doon. Ilang taon na ang nakalipas. Hanggang sa namatay na lang si Mama, wala akong narinig na balita tungkol kay Papa. Sa isip ko, baka talaga dinala sila ni Rico sa kapahamakan. Naaalala ko ang damit na ginamit kong pamunas ng dugo doon sa sahig ng kwarto ko. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganon, pero posibleng yun ang naging dahilan kung bakit misteryoso na lang silang nawala. Nakakapangilabot ano? Kayo ba mga ka-SB? May ganito rin ba kayong karanasan? Share nyo naman sa comment section. Maraming salamat po sa pagbabasa, Sir Jupiter. Mabuhay po kayong lahat.